Wala na siyang silbi. Palayasin ang basurang iyan. Habang dinudugo ang puso ni Feli, bitbit ang sanggol sa sinapupunan. Buong kapalmoks na suot ng kabit ang damit ng kanyang asawa. Pilit siyang pinapirma sa papeles ng diborsyo sa malamig na ospital. Ngunit imbes na magmakaawa, tumayo si Feli at nagwika. Akin ang anak ko, isusumpa niyo ang araw na ito. Makakabangon pa kaya ang isang inang ninakawan ng lahat? Pera lang naman ang habol mo, hindi ba? Umalis ka na bago ko pa iparating sa pulis na ikaw ang lumason sa anak ko. Isang hampas lupang naghahanap ng kaban ng yaman. Iyan kasimulat sa pool. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na humihiwa sa malamig na hangin ng silid sa ospital. Nakatayo lamang si Feli, walang kurap, habang ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang barong Tagalog. Magdamag siyang hindi natulog. Pinagtiyagaan ang bawat tusok ng karayom upang mabuo ang burda sa dibdib ng telang iyon. Regalo sana niya ito kay Nando para sa ikalimang anibersaryo ng kanilang kasal. Ngunit ang bawat sinulid na kanyang pinaghirapan ay tila nawalan ng halaga nang sulyapan niya ang kama. Nakaratay si Nando, walang malay, may mga tubong nakakabit sa kanyang mukha dahil sa matinding allergic reaction. Subalit ang tunay na kumitil sa pag-asa ni Feli ay hindi ang kalagayan ng asawa, kundi ang babaeng nakaupo sa tabi ng kama nito. Si Clara. Ang magandang sekretarya ng kanyang asawa ay walang patid sa pag-iyak, ngunit ang nakakapanlumo ay ang suot nito. Ang malaking polo shirt na pinlansya pa mismo ni Feli kaninang umaga para kay Nando ay suot-suot ngayon ni Clara. Tila ba nagmamadaling isinuot matapos ang isang mainit na tagpo. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay nanunuot sa silid. Pilit na tinatabunan ang amoy ng gamot at ang natitirang dangal ni Feli. Humakbang palapit si Doña Isabela. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda. Imbes na yakapin ang manugang na nag-aalala sa asawa, mahigpit nitong hinawakan ang pulso ni Feli. Ang mga kuko ng Donya ay tila bumaon sa kanyang balat. Inilapag ng matanda ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng malamig na mesa. Mga papeles ng annulment. Pirmahan mo iyan, Feli. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng gusaling ito. Malamig na utos ni Doña Isabela. Ginagawa ko lang ang tama upang isalba ang dangal ng mga imperial laban sa isang asawang desperada na kayang ilagay sa alanganin ang buhay ng sariling asawa. Bumara ang isang tila basag na salamin sa lalamunan ni Feli. Namamanhid ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Ang barong na pinagpuyatan niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay, bumagsak sa malamig na sahig nang walang kangkupang, walang kalaban-laban. Hindi siya makasigaw. Ang pinakamatinding sakit ay hindi nag-iiwan ng luha o ingay. Ito ay ang pambibingi ng sariling pagkatao na unti-unting nadudurog. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagpintig ng makina sa gilid ni Nando, tila nagbibilang ng mga segundong natitira sa kanyang gumuho ng pangarap. Tumingin siya kay Nando. Nagmamakaawa ang kanyang kaluluwa na gumising ito, na ipagtanggol siya, na sabihing isang malaking kasinungalingan ang lahat. Ngunit nanatiling nakapikit ang lalaking pinangakuan niya ng buong buhay. Sa likod ng matanda, nakita ni Feli ang pag-angat ng gilid ng labi ni Clara sa likod ng pamunas na ginagamit nito sa pag-iyak. Isang patibong. Isang napakalinis at malupit na patibong na matagal na nilang inihanda para sa kanya. Kinuha ni Feli ang pluma.
Nanginginig ang kanyang kamay nang itapat niya ito sa papel. Hindi dahil tinatanggap niya ang paratang, kundi dahil napagtanto niyang wala nang natitirang puwang para sa kanyang pagmamahal sa pamilyang ito. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay katumbas ng pagpunit sa kanyang puso. Nang matapos siya, hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya ang mga taong minsang tinawag niyang pamilya. Hindi niya namalayang naidampi niya ang isa niyang kamay sa kanyang tiyan. Isang lihim na sana ay ibubulong niya kay Nando ngayong gabi. Isang bagong buhay na ngayon ay kailangan niyang protektahan mag-isa. Ang paglakad ni Feli sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng mga baga. Paglabas niya ng guwon na nang bababas niya ng gusali, sinalubong siya ng walang awang pagbuhos ng ulan. Hinayaan niyang hampasin ng lamig ang kanyang mukha. Hinahayaan ang ulan na siyang umiyak para sa kanya. Tumigil siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang sariling tiyan. Paano ko bubuuin ang mundong pinulbos ng mga taong pinag-alayan ko ng buong buhay ko? 5 taon. 5,000 tusok ng karayom sa bawat araw na lumilipas. Ngunit hindi kailanman naitahi ni Feli ang punit na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng nagbabagang bubong na yero ng kanyang maliit na dampa sa probinsya, tanging ang paos na tunog ng kanyang lumang makina ang nagbibigay ng ritmo sa kanyang buhay. Ang bawat padyak sa pedal ay tila isang hakbang palayo sa alaala ng Maynila, ngunit ang bawat paghila ng sinulid ay tila nagbabalik sa kanya sa gabing iyon ng ulan at pagtataksil. Pinunasan ni Feli ang pawis na namumuo sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay makinis at inaalagaan sa loob ng mansyon, ngayon ay magaspang na at puno ng mga bakas ng tusok. Hindi niya alintana ang pagod. Ang mahalaga ay ang telang nasa harap niya. Isang simpleng bestida na ipinagawa ng isang kapitbahay para sa binyag. Ito ang kanyang buhay ngayon. Ang maging isang kosturera sa gilid ng eskinita, ang babaeng walang asawa na palaging paksa ng usap-usapan. Tingnan mo iyan, Puring. 12:00 na ng tanghali, pero hindi pa rin tumitigil sa pag-andar ang makina niya. Narinig ni Feli ang pamilyar na boses mula sa labas ng kanyang bintana. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga langaw na hindi niya maitaboy. Maganda nga masipag pa pero sayang. Iniwan daw ng mayamang asawa sa Maynila dahil baog daw. Tapos, biglang umuwi rito na may kargang bata. Siguro ay anak iyon sa ibang lalaki, kaya pinalayas. Nanatiling nakayuko si Feli. Kinagat niya ang kanyang labi. Pinipigilan ang sarili na lumabas at sumigaw. Sanay na siya sa ganitong uri ng panghuhusga. Sa maliit na bayan na ito, ang kanyang katahimikan ay madalas na napagkakamalang pag-amin sa kasalanan. Ngunit para kay Feli, ang kanyang dignidad ay hindi na nakasalalay sa sasabihin ng ibang tao. Nakasalalay na ito sa batang papasok na ngayon sa kanilang pinto. Mama! Ma, andito na po ako! Ang masiglang tinig ni Mateo ay parang isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng galit sa dibdib ni Feli. Pumasok ang 5 taong gulang na bata. Pawis na pawis mula sa paglalakad galing sa eskwela. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nang makita niya ang kanyang ina, agad siyang tumakbo at yumakap sa binti nito. Inabot ni Feli ang bata, hinaplos ang buhok nito, at dahan-dahang itinaas ang kwelyo ng kanyang damit nang mapansin ang mantsa ng pawis. Doon, sa batok ni Mateo, ay malinaw na makikita ang isang birthmark na hugis kalahating buwan.
ang tanda ng dugong imperial na kailanman ay hindi niya mabubura. Gutom ka na ba, anak? May itlog at tuyo tayo riyan. Malambing na wika ni Feli. Kumuha si Mateo ng isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Imbes na kumain, tumingkayad ang bata at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa pisngi ng kanyang ina. Ma, sabi ni teacher, bida raw ang mga hero. Sabi ko sa kanya, hero ka rin kasi ang galing mong manahi. Huwag ka nang mapagod, ma. Paglaki ko, ako na ang gagawa ng mga damit para hindi ka na mapuyat. Napatigil ang mundo ni Feli. Ang mga salita ng kanyang anak ay tila isang haplos na nagpapagaling sa lahat ng sugat na ibinigay sa kanya ng mundo. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Itinatago ang kanyang mukha sa maliit na balikat nito upang hindi makita ni Mateo ang muling paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang premyo sa lahat ng tiniis niyang pang-aalipusta. Nabulabog. Ang kanilang sandali nang biglang tumunog ang luma at gasgas ng cellphone ni Feli na nakapatong sa ibabaw ng makina. Isang hindi kilalang numero mula sa Maynila ang tumatawag. Sa kaba, nag-atubili si Feli bago sumagot. Hello? Si Feli po ito. Mahina niyang wika. Feli, salamat at sumagot ka. Ito ang manager ng Rosa's Bridal Shop sa Makati. Ang boses sa kabilang linya ay tila nagmamadali at balisa. Alam kong sinabi mong hindi ka nababalik dito, pero nasa malaking problema kami. May isang VIP client kami na kailangang ayusin ang gown sa loob ng 2 araw dahil sa isang aksidente sa tela. Walang ibang timbol ang may kakayahang gumawa ng ganitong uri ng borda, kundi ikaw. Babayaran kita ng 3 beses sa karaniwang rate, sagot na rin namin ang matutuluyan nyo ng anak mo. Please, Feli, kailangan ka namin. Pinampapinas-panan, nanlamig ang mga kamay ni Feli, ang Maynila. Ang lugar kung saan niya iniwan ang kanyang puso at dangal. Ang lugar kung saan naroroon ang mga taong sumira sa kanya. Tiningnan niya si Mateo na masayang kumakain ng tuyo. Pagkatapos ay muling lumingon sa kanyang lumang makina na tila malapit ng bumigay. Kailangan ng bata ng bagong sapatos para sa darating na graduation. Kailangan din niya ng pera para sa pambayad sa upa na ilang buwan nang nade-delay. Sino po ba ang kliyente? Mahinang tanong ni Feli, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa masamang kutob. Si Miss Clara, ang magiging asawa ng mga imperial. Sige na, Feli, ililigtas mo ang shop namin. 1 linggo lang ito. Nabitiwan ni Feli ang hawak niyang gunting. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang babala. Sa labas, ang misteryosong itim na sasakyan na kanina pa paligid-ligid ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Ang itim na bintana nito ay nananatiling sarado, tila may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Ang bawat paglagda ni Nando sa mga makakapal na kontrata ay tila pagpapatibay sa mga rehas ng kanyang sariling kulungan. Sa loob ng marangyang boardroom ng Imperial Group, ang paligid ay napupuno ng amoy ng mamahaling kape at leather. Ngunit para kay Nando, ang hangin doon ay tuyo at walang buhay. Nakaupo siya sa gitna. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Walang ngiti, walang kislap sa mga mata. Isang anino ng masiglang lalaki na nakilala ni Feli 5 taon na ang nakalilipas. Nando, kailangan mong pirmahan ang merger sa mga Balderrama. Ito ang magpapatatag sa atin bago ang inyong kasal ni Clara. Ang boses ni Doña Isabela ay mapang-utos.
bagaman may halong tamis na tila lason. Tumitig si Nando sa kanyang ina. Naroon pa rin ang paggalang, ngunit may halong pagod na hindi kayang burahin ng anumang pahinga. Ina, hindi ba pwedeng patapusin muna ang quarter na ito? Masyado nang mabilis ang lahat. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Inilagay nito ang kanyang mga kamay sa balikat ni Nando. Isang haplos na tila isang mabigat na kadena. Anak, huwag mong kalilimutan ang lahat ng isinakripisyo ko noong mamatay ang iyong ama. Itinaguyod ko ang kumpanyang ito ng mag-isa upang may balikan ka. Utang mo sa akin at sa dangal ng ating pamilya na huwag hayaang bumagsak ang ating pangalan dahil sa iyong pag-aalinlangan. Si Clara ang tamang babae para sa iyo, hindi tulad ng babaeng iyon na nagnakaw ng ating pera at iniwan ka noong kailangan mo siya. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Feli, tila may isang kuryenteng gumuguhit sa dibdib ni Nando. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ay nananatiling sariwa, lalo na't bawat araw ay pinapaalalahanan siya ng kanyang ina kung gaano siya niloko ng kanyang unang asawa. Tumango na lamang siya at mabilis na nilagdaan ang papel. Ang kanyang panulat ay madiin na gumuhit sa puting pahina. Bumukas ang pinto at pumasok si Clara. May daladalang puting sobre at isang malapad na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Sweetheart, look! I got the copy of my ultrasound. Look at our baby." Inilapag ni Clara ang isang larawan ng ultrasound sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Doña Isabela nang may labis na katuwaan, habang si Nando ay tinitigan lamang ang itim at puting imahe ng walang naramdamang kagalakan. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang manunood sa isang dula-dulaan na siya mismo ang bida. "Look at that, Nando. Isang tagapagmana," wika ni Isabela habang hinahaplos ang tiyan ni Clara na bahagya ng bumubukol. "Kaya kailangan nating ayusin ang kasal nyo sa lalong madaling panahon. I have already contacted the best tailoring services for your wardrobe and Clara's gown." Gumiti si Clara at humilig sa balikat ni Nando. "I requested the shop to send their best artisan, Nando. I want everything to be perfect. Para naman hindi tayo mukhang cheap sa harap ng mga investors." Hindi sumagot si Nando. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang ingay na nais niyang takasan. Nang matapos ang pulong, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid sa mansyon. Ang silid na dati ay pinupuno ng tawa at amoy ng nilulutong ulam ni Feli. Ngayon, ang silid ay malamig at amoy sterile na parang ospital. Pumunta siya sa dulo ng kanyang malaking walk-in closet. Doon, sa ilalim ng mga nakahilerang suit na gawa sa Italy, ay may isang lumang baul na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Na tila ba natatakot na mabasag ang anumang nasa loob. Inilabas niya ang barong Tagalog na may mantsa pa ng natuyong dugo at luha mula sa gabing iyon sa ospital. Iyon ang huling bagay na hinawakan ni Feli bago ito naglaho. Dahan-dahang inilapit ni Nando ang tela sa kanyang muka, pilit na hinahanap ang nanunuot na amoy ng fabric conditioner at ang pamilyar na bango ng balat ng kanyang asawa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, bumagsak sa borda ng barong. Ito ang tanging oras na hinahayaan niyang maging tao ang kanyang sarili. Sa dilim, kasama ang mga labi ng isang pag-ibig na pilit niyang kinamumuhian, ngunit hindi niya kayang limutin. "Nasaan ka na ba, Feli?" Bulong niya sa katahimikan ng silid. "Bakit mo ba talaga ako iniwan?" Ang kanyang pagmuni-muni ay napatigil nang marinig niya ang tunog ng takong ni Clara na papalapit sa kanyang silid.
Mabilis niyang itinago ang barong sa loob ng baul at isinara ang takip nito, kasabay ng muling pagsusuot niya ng kanyang maskara ng kawalang bahala. Ang bawat hakbang ni Feli papasok sa bakuran ng Imperial Mansion ay tila paglalakad sa isang bangungot na gising. Ang malaking gate na gawa sa itim na bakal ay dahan-dahang bumukas, na lumikha ng isang mahaba at malungkot na tunog ng pagkiskis ng metal sa semento. Para kay Feli, ang tunog na iyon ay tila isang babala, ang pagbukas ng pinto ng isang hawla na minsang pumatay sa kanyang kaluluwa. Nakaakbay sa kanya ang maliit na kamay ni Mateo na namamangha sa laki ng mga estatwa at luntiang hardin. Ma, bahay ba ito ng isang hari? Bulong ng bata, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng paghanga. Huwag kang lalayo sa akin, Mateo, mahinang sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig, at ang kanyang mga palad ay malamig na parang yelo. Pagpasok nila sa malawak na salas, sinalubong sila ng amoy ng mamahaling insenso at ang katahimikang nakakabingi. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang luma at kupas na tsinelas. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo si Clara. Suot nito ang isang napakagandang wedding gown na gawa sa pinong lace at seda. Ngunit ang dulo nito ay may mantsa ng putik at ilang bahagi ng burda ang nakalas. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara nang makita niya si Feli. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, naroon ang kislap ng tagumpay. Ang ating mananahi ay narito na. Sabi ko na nga ba, hindi mo matatanggihan ang perang inalok namin, Feli. Kahit gaano ka pa kataas noon, sa huli, babalik at babalik ka pa rin sa paanan namin para sa konting barya. Hindi sumagot si Feli. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Pagpapatuloy ni Clara habang dahan-dahang umiikot upang ipakita ang gown. Ayusin mo ang mantsang ito. At ang mga burdang ito gusto ko ay mas maging detalyado. Huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod. Magtrabaho ka. Itinuro ni Clara ang dulo ng kanyang gown na sumasayad sa sahig. Luhod, Feli. Linisin mo ang putik na yan at tahiin mo ang bawat hibla habang suot ko ito. Ayaw kong hinuhubad ang damit na ito dahil baka madumihan pa ng mga magagaspang mong kamay. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Feli. Nakita niya ang pagkumpas ng kamay ni Clara, ang kumikinang na singsing sa daliri nito. Ang singsing na dapat ay sa kanya. Nararamdaman ni Feli ang titig ng mga kasambahay sa paligid. Ang ilan ay nakayuko, ang ilan naman ay may halong pangungutya. Dahan-dahang ibinaba ni Feli ang kanyang daladalang sewing kit. Sa bawat pulgada ng kanyang pagbaba, tila dinudurog ang kanyang natitirang dangal. Lumuhod siya sa malamig na marmol sa harap ni Clara. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang kay Mateo. Para sa gamot mo, anak. Para sa kinabukasan mo, bulong niya sa kanyang sarili habang maingat na nililinis ni Feli ang putik gamit ang isang basang tela. Naramdaman niya ang isang butil ng mainit na luha na kumawala sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan bago pa ito pumatak sa gown. Ngunit isang butil ang hindi niya napigilan. Ito ay bumagsak sa dulo ng sapatos ni Clara. Ano ba yan?
Pati ba naman pawis at luha mo ay idadamay mo sa gown ko? Reklamo ni Clara, sabay padyak ng kanyang paa na muntik nang tumama sa mga daliri ni Feli. Sa isang sulok, nakatayo ang matandang kasambahay na si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang apron at ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig habang nakatingin kay Feli. May nais siyang sabihin, may nais siyang itapat, ngunit ang takot kay Doña Isabela ay tila isang busal sa kanyang bibig. Naging abala si Feli sa pagtatahi. Ang bawat tusok ng karayom ay tila tumatagos din sa kanyang sariling laman. Sa gitna ng kanyang konsentrasyon, hindi niya napansin na si Mateo ay unti-unting lumalayo sa kanyang tabi. Ang bata ay naakit sa isang makulay na painting na nakasabit sa dulo ng pasilyo. Ang pasilyo na patungo sa opisina ni Nando. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng isang malaking pinto ng kahoy ay umaling-aungaw sa buong bahay. Isang boses ng lalaki ang narinig, malalim at puno ng otoridad. Clara, tapos na ba ang fitting na yan? May kailangan tayong pag-usapan, wika ni Nando habang lumalabas ng kanyang opisina. Hindi tinitingnan ang mga tao sa salas. Napatigil si Feli. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang karayom na kanyang hawak ay natusok ng malalim sa kanyang sariling hintuturo at ang isang patak ng pulang dugo ay dahan-dahang namuo sa ibabaw ng puting lace ng gown ni Clara. Ang bawat pintig ng puso ni Feli ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nakaluhod pa rin siya. Ang kanyang daliring natusok ng karayom ay tinitibukan ng hapdi. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib nang makita niya ang mga sapatos ni Nando na huminto ilang pulgada lamang mula sa kanya. Ang pamilyar na bango ng kanyang asawa, isang halo ng sandalwood at malamig na hangin, ay tila isang lason na bumubuhay sa mga alaalang pilit na niyang ibinaon. Ano ang nangyayari dito? Ang tanong ni Nando. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pagkalito nang mapansin ang isang maliit na batang lalaki na nakatayo malapit sa kanyang opisina. Si Mateo, sa kanyang inosenteng kuryosidad, ay hindi natakot. Tumingala ang bata sa matangkad na lalaki. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita ni Nando ang sarili niyang mga mata sa bata. Ang hugis ng kilay, ang kurba ng labi, at ang malalim na titig na tila naghahanap ng kasagutan. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy sa buong katawan ni Nando. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag na tila ba ang kanyang sariling dugo ay sumisigaw sa loob ng kanyang mga ugat. Bata, sino ang kasama mo? Mahinang tanong ni Nando. Ang kanyang otoridad ay biglang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na lambing. Yumuko si Mateo upang pulutin ang kanyang maliit na laruang kotseng kahoy na gumulong sa paanan ni Nando. Sa pag-abot ng bata sa laruan, nahawi ang buhok sa kanyang batok at bumaba ng bahagya ang kwelyo ng kanyang t-shirt. Doon, sa maputing balat ng bata, ay nakatatak ang isang birthmark na hugis kalahating buwan. Nanigas si Nando. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang tanda na iyon, ang hugis ng buwan na dala ng bawat panganay na lalaki sa pamilya imperial sa loob ng 3 henerasyon. Ang tandang iyon na nasa kanyang sariling batok at nasa batok din ng kanyang yumaong ama. Mateo! Ang sigaw ni Feli ay puno ng takot at desperasyon. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaluhod. Hindi inalintana ang gown ni Clara
na bahagyang nahila. Humahangos siyang lumapit at mabilis na hinila ang bata patalikod sa kanya. Tila isang inahing manok na pilit itinatago ang kanyang sulyap mula sa isang lawin. Napatitig si Nando kay Feli. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at namumuong hinala. Feli, ang batang ito, ilang taon na siya? Nanginginig ang mga labi ni Feli, ngunit pinilit niyang panatilihin ang lamig sa kanyang mga mata. Wala kang pakialam sa edad niya, Nando. Tapos na ako sa trabaho ko rito. Aalis na kami. Huwag mo akong talikuran. Hinawakan ni Nando ang braso ni Feli, hindi upang saktan, kundi dahil sa pangangailangang malaman ang katotohanan. Ang birthmark na yon, Feli, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba siya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Feli. Isang tawang puno ng puot at pait. Anak mo? Nakalimutan mo na ba, Nando? 5 taon na ang nakalilipas, itinapon niyo ako na parang basura. Sinabi ng ina mo na wala akong kwenta, nabaog ako, na isa akong pagkakamali. Ngayong may nakita kang bata, bigla kang magtatanong, Feli, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ang mariing wika ni Nando, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nagkakamali ka. Malamig na sagot ni Feli habang tinititigan ng diretso ang mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay. Ang batang ito ay walang ama. Patay na ang ama niya sa sandaling pinalayas niyo ako sa ospital na iyon. Huwag mong dungisan ang anak ko ng pangalan niyo. Sa itaas ng grand staircase, nakatayo si Doña Isabela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa handrail hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang hugis ng buwan sa batok ng bata. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng garbo ngayon ay nababalot ng matinding takot at galit. Alam niya na ang pagdating ng batang ito ay ang simula ng pagguho ng kanyang mga kasinungalingan. Mabilis na binuhat ni Feli si Mateo at naglakad palabas ng mansyon, hindi lumingon kahit isang beses. Naiwang nakatayo si Nando sa gitna ng malawak na salas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa katotohanang pilit na itinatanggi ng kanyang isipan. Bakit ba tila ang bawat paghinga ng batang iyon ay tumatawag sa aking kaluluwa? Ang bawat hakbang ni Doña Isabela, pabalik sa kanyang pribadong silid, ay tila pagyanig ng isang malaking bundok na malapit ng sumabog. Isinara niya ang mabigat na pinto ng Nara, at ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay umaling-aungaw na parang isang hatol ng kamatayan. Sa loob, nakasandal si Clara sa pader. Nanginginig ang mga kamay at halos hindi makahinga dahil sa takot. Nakita mo ba iyon, Clara? Nakita mo ba ang batang iyon? Ang boses ni Isabela ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang ahas na naghahanda ng Manila. Ina, baka nagkakamali lang tayo. Maraming bata ang may birthmark. Pilit na pagdadahilan ni Clara. Bagaman ang kanyang namumutlang mukha ay nagsasabi ng kabaligtaran. Huwag mo akong ituring na mangmang. Isang malakas na hampas sa ibabaw ng mesa ang nagpatahimik kay Clara. Ang hugis ng buwan na iyon ay sumpa at biyaya ng mga imperial. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang batang iyon ay anak ni Nando. At ang presensya niya ay isang malaking banta sa lahat ng pinaghirapan nating itayo sa loob ng 5 taon. Naglakad-lakad si Isabela sa loob ng silid. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nababalot ng kadiliman.
Kapag nalaman ni Nando ang totoo, iiwan ka niya. Iiwan niya tayo. At ang lahat ng merger, ang lahat ng yaman na dapat ay mapupunta sa magiging anak mo, ay mapupunta sa anak ng hampaslupang iyon. Napaluhod si Clara sa harap ng matanda. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang marangyang buhay na kanyang kinakamit. Ina, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng mawalan ng posisyon. Inamin ko na sa'yo, baog ako. Hindi ako kailanman magkakaroon ng anak na magpapatali kay Nando sa akin. Huminto si Isabela at tinitigan ang kanyang magiging manugang. Imbes na pandidiri, isang mapang-api at madilim na kaisipan ang sumilay sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang baba ni Clara at pinilit itong tumingin sa kanya. Kung ganoon, gamitin mo ang utak mo, Clara. Kung hindi ka makakapagbigay ng tagapagmana, bakit hindi natin kunin ang sa kanya? Isang maralitang mananahi si Feli. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Madali nating mapapatunayan sa korte na hindi siya karapat-dapat na maging ina. Kukunin natin ang bata. Palalabas natin na ikaw ang tunay na ina na matagal na itong itinago o kaya naman ay ampunin natin ito at palakihin bilang isang imperial, malayo sa impluensya ng kanyang ina. Pero ina, paano si Feli? Lalaban siya, bulong ni Clara. Hahayaan nating durugin siya ng sarili niyang kahirapan, ang malamig na sagot ni Isabela. Gagamitin natin ang batas. Gagamitin natin ang kapangyarihan ng pera upang ipamukha sa mundo na siya ay isang panganib sa bata. Isang inang baliw, isang inang pabaya. Sa gitna ng kanilang pagpaplano ng kasamaan, dahan-dahang kinuha ni Doña Isabela ang kanyang rosaryo na gawa sa ivory na nakapatong sa side table. Habang ang kanyang mga labi ay bumibigkas ng mga salitang tila panalangin, ang kanyang isipan ay abala sa paghabi ng isang bitag na sisira sa buhay ng isang mag-ina. Ang imahe ng kanyang pagiging banal ay kabaligtaran ng itim na balak na namumuo sa kanyang puso. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at may tinawagang numero. Attorney, kailangan ko ang serbisyo mo. May isang pesteng kailangang alisin sa landas ko at isang ari-arian na kailangang bawiin sa lalong madaling panahon. Samantala, sa maliit na inuupahan ni Feli, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang sunod-sunod at malakas na katok sa kanilang pinto. Ang tunog ng kahoy na tila gustong wasakin ay nagpagising kay Mateo na mahimbing na natutulog. Pagbukas ni Feli ng pinto, bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis at isang babaeng may hawak na mga papeles. Ang kanilang mga mukha ay kasing lamig ng semento. Feli Imperial, kami ay mula sa Social Welfare Department. May natanggap kaming ulat tungkol sa kaligtasan ng bata sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kailangan naming isama ang bata para sa isang investigasyon. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Wala akong ginagawang masama. Mateo, hawak ka sa akin, anak. Huwag kang bibitaw. Ang boses ni Feli ay nagmistulang isang matinis na hagulgol na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kanilang maliit na silid, mahigpit niyang niyakap si Mateo sa isang sulok. Tila ba ang kanyang sariling katawan ay sapat na upang maging kuta laban sa mga taong pilit na nanggugulo sa kanilang buhay. Ang bata na nagising sa gitna ng takot ay nakabaon ang mukha sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom sa duster ni Feli
habang nanginginig ang kanyang buong perwisyo. Isang babaeng may maikling buhok at seryosong mukha ang humakbang palapit. Hawak ang isang makapal na folder. Mrs., may utos kami mula sa korte. Ang ulat ay nagsasabing wala kayong sapat na kakayahang pinansyal at maayos na kapaligiran para palakihin ang bata. Idagdag pa ang obserbasyon tungkol sa inyong matabong mental instability o hindi maayos na pag-iisip dahil sa inyong nakaraan. Pansamantala naming kukunin ang bata para sa kanyang kaligtasan. Sinungaling? Sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagbayad sa inyo para sabihin ang mga kasinungalingang iyan? Ang sigaw ni Feli, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pait. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ay nagpalingon sa lahat. Ang liwanag ng headlight ng isang marangyang kotse ay tumagos sa mga siwang ng kanilang dingding na gawa sa kahoy at yero. Bumukas ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas si Doña Isabela. Suot ang kanyang itim na bestida at ang kanyang mukhang tila walang bahid ng dumi. Pumasok ang matanda sa loob ng maliit na dampa. Tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla upang hindi maamoy ang alikabok at lansa ng tuyo sa paligid. Tinitigan niya si Feli ng may halong pandidiri at pait. Tingnan mo ang sarili mo, Feli. Tingnan mo ang kinalalagyan ng apong imperial ko. Ang malamig na wika ni Isabela. Gusto mo bang lumaki ang batang ito sa ganitong uri ng dumi? Gusto mo bang magtiis siya sa init at gutom habang ikaw ay nagkukumahog sa pananahi? Isang pirma mo lang, Feli. Narito ang tseke. Inilabas ni Isabela ang isang pirasong papel. Isang tseke na may 7 digit. Isang halaga na kayang bumili ng bagong buhay para sa sino mang mahirap. Iwan mo ang bata sa amin. Bibigyan kita ng pagkakataong magsimula muli sa ibang lugar. Huwag mong pilitin ang batas na dumanas ka ng mas matinding kahihiyan. Baka sa huli, sa selda ka pulutin habang ang anak mo ay hindi ka nakilala. Tumayo si Feli, bit-bit pa rin ang umiiyak na si Mateo. Hinarap niya ang matanda nang walang anumang bakas ng takot. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang tseke at pinunit-punit ito sa harap ng mukha ni Doña Isabela. Ang maliliit na piraso ng papel ay nagliparan sa hangin. Tila mga puting talulot na sumasagisag sa kanyang pagkasuklam. Hindi nabibili ng pera mo ang pagiging ina ko, Doña Isabela. Ang boses ni Feli ay malalim at puno ng otoridad. Kahit anong yaman ang mayroon kayo, hinding-hindi niyo makukuha ang puso ng anak ko. Lumabas kayo! Lumabas kayo sa pamamahay ko! Ngunit ang galit ni Feli ay hindi sapat. Sa isang hudyat ni Isabela, ang 2 lalaking kasama ng social worker ay lumapit. Pilit nilang hinila si Mateo mula sa pagkakayakap ni Feli. Ang tunog ng pag-iyak ng bata, ang pagsusumamo nito ng "Mama, Mama" ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinataksak sa puso ni Feli. Mateo, huwag! Parang awa niyo na! Nagmakaawa si Feli, lumuhod siya sa sahig at nanggagalaiti na hinahawakan ang mga binti ng mga lalaki, ngunit siya ay tinabig lamang. Naiwan si Feli na nakasubsob sa malamig na semento habang naririnig niya ang mabilis na pag-andar ng sasakyan palayo. Bitbit ang kanyang mundo, ang kanyang buhay, ang kanyang anak. Ang katahimikang naiwan sa silid ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang tumayo si Feli. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay tuyo na at nanlilisik. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang maliit at basag na salamin sa dingding.
Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at gulo-gulong buhok. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng ulan o ng kahit anong yaman. Kinuha niyo ang lahat sa akin 5 taon na ang nakalipas. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Pero ngayon, nagkamali kayo ng kinalaban. Hindi na ako ang Feli na iiyak lang sa sulok. Kung gusto niyo ng gyera, ibibigay ko sa inyo. Kinuha niya ang kanyang gunting na panahi at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa gitna ng kadiliman, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi gagamit ng pera, kundi ng katotohanang matagal nang ibinaon ng pamilya Imperial. Nader, ang bawat sulok ng maliit na silid ay tila sumisigaw ng pangalan ni Mateo. Ang katahimikang naiwan pagkatapos ng kaguluhan ay mas masakit pa kaysa sa anumang ingay ng pagkabasag. Nakatayo si Feli sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nalawan ng luha, kundi isang nagbabagang uling na unti-unting naglalayab. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Sa halip, ginugol niya ang gabi sa pag-aayos ng kanyang sarili. Dahan-dahan niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok, itinali ito ng mahigpit sa likod, at isinuot ang kanyang pinakapormal na damit. Isang simpleng blusa na siya mismo ang nagtahe, malinis at walang gusot. Ang bawat kilos niya ay may kasiguruhan. Isang katangiang matagal na niyang kinalimutan simula nang talikuran niya ang Maynila. Ang Feli na nanginginig sa takot ay wala na. Ang tanging natitira ay isang inang handang sunugin ang mundo upang mabawi ang kanyang anak. Alam ni Feli na hindi niya kayang labanan ang yaman ng mga imperial gamit ang pera. Ngunit mayroon siyang isang sandata na wala ang matandang si Isabela, ang katotohanan. At alam niya kung sino ang tanging tao na makakapagbigay nito sa kanya. Maaga pa lamang ay nagtungo na si Feli sa palengke, malapit sa isang malaking supermarket kung saan alam niyang namimili ang mga tauhan ng mansyon ng mga imperial. Naghintay siya sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat sasakyang humihinto. Pagkalipas ng ilang oras, isang pamilyar na bulto ang kanyang namataan. Si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na naging saksi sa kanyang paghihirap noon, ay dahan-dahang bumababa mula sa sasakyan, bit-bit ang isang malaking basket. Mabilis na lumapit si Feli at hinawakan ang braso ng matanda sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at siksikan ng mga tao. Nagulat si Manang Rosa. Muntik na nitong mabitawan ang kanyang basket nang makita ang mukha ni Feli. Feli? Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Mapapahamak ka. Ang pabulong na boses ni Manang Rosa ay puno ng kaba. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon sa paligid upang tiyaking walang nakakakita sa kanila. Manang! Parang awa niyo na. Ang boses ni Feli ay mababa ngunit puno ng bigat. Kinuha nila si Mateo. Kinuha ni Doña Isabela ang anak ko. Hindi ako lalayo hanggat hindi ko siya nababawi. Nasilayan ni Manang Rosa ang mga magagaspang na kamay ni Feli na nakahawak sa kanya. Naalala niya noong nagkasakit siya nang malubha sa mansyon. Si Feli ang tanging nagpuyat upang alagaan siya at gamutin ang kanyang lagnat habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling karangyaan. Ang utang na loob na iyon ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Manang, alam kong may alam kayo. Pagpapatuloy ni Feli,
Ang kanyang mga mata ay tumatagos sa kaluluwa ng matanda. Ang gabi sa ospital 5 taon na ang nakalipas. Hindi aksidente ang nangyari kay Nando. Hindi ba? Alam kong may ginawa sila. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Para kay Mateo. Para sa batang walang malay na ngayon ay nasa kamay ng halimaw. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Manang Rosa. Ang bawat buntong hininga niya ay tila isang pag-amin sa isang kasalanang matagal nang itinatago sa dilim. Tumingin siya sa mga mata ni Feli at nakita ang desperasyon ng isang ina na wala ng takot mamatay. Feli, mapapatay ako ni Doña Isabela kapag nalaman niyang kausap kita, bulong ni Rosa, habang dahan-dahan silang lumalayo sa karamihan patungo sa isang mas tahimik na eskinita. Pero hindi ko na kayang sikmurain ang nakikita ko. Ang batang iyon, kamukhang kamukha siya ni Nando noong bata pa ito. Hindi tama na paghiwalayin kayo. Huminto si Manang Rosa at lumingon muli sa likod. May hawak ako, Feli. Mga papeles noong gabing iyon sa ospital na hindi nila nakuha. At isang tape recording. Isang recording ng pag-uusap ni Doña Isabela at ni Clara bago ka pumasok sa silid. Doon mo maririnig ang lahat ng plano nila, kung paano katalsikan at paano lasunin ang isip ni Nando. Nanlamig ang buong pagkatao ni Feli. Ang hinala niya sa loob ng 5 taon ay sa wakas ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila nagkaroon ng pangalan. Nasaan ang mga ebidensyang iyon, Manang? Tanong ni Feli. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang tumatakbong kabayo, nakatago sa ilalim ng aking baul sa quarters ng mga katulong. Sagot ni Rosa, ang boses ay nanginginig sa takot. Pero mahigpit ang bantay sa mansyon ngayon. Hindi ko alam kung paano ko iyon mailalabas nang hindi nila napapansin. At may isa pa, Feli, ang tungkol sa huling habilin ng ama ni Nando. May kinalaman iyon sa kung sino ang dapat na tunay na may-ari ng lahat ng kayamanan ng mga imperial. Bago pa man makasagot si Feli, ang tunog ng busina ng sasakyan ng mga imperial ay umaling-awngaw sa buong paligid. Hudyat na kailangan na ni Manang Rosa na bumalik. Kailangan ko ang mga ebidensyang iyon, Manang. Ang huling hiling ni Feli habang dahan-dahang lumalayo ang matanda. Para kay Mateo, ipaglalaban ko ang anak ko hanggang sa huling patak ng aking hininga. Naiwang nakatayo si Feli sa gilid ng mataong palengke. Ang kanyang anino ay tila lumalaki sa ilalim ng sikat ng araw. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa kanyang pagiging ina. Ito ay tungkol sa pagpapatumba sa isang kaharian ng kasinungalingan. Ang naglalakihang mga ilaw ng chandelier sa loob ng Marangyang Mall ay tila mga matang mapanghusga na nakatingin sa maliit na bulto ni Mateo. Nakatayo ang bata sa gitna ng isang tanyag na tindahan ng mga laruan, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin sa paligid. Sa kanyang tabi, suot ang isang eleganteng puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang kunwaring kalinisan ay si Clara. Tingnan mo ito, Mateo. Isang malaking robot na de baterya. Gusto mo ba ito? Bibilhin natin lahat ng gusto mo rito. Ang boses ni Clara ay puno ng tamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakasulyap kay Nando na nakatayo ilang hakbang ang layo mula sa kanila. Hindi sumasagot ang bata. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang sariling mga sapatos. Pakiramdam niya ay isa siyang bihag sa gitna ng lahat ng marangyang bagay na ito. Kinuha ni Clara ang isang mamahaling laruan at pilit na inilagay sa mga kamay ni Mateo
habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng bata upang ipakita kay Nando kung gaano siya mabait at handang maging ina. Nakamasid lamang si Nando. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib habang pinapanood ang eksena. Napapansin niya ang panginginig ng mga kamay ni Mateo at ang matinding pagkailag nito sa bawat haplos ni Clara. Isang boses sa loob ng kanyang isipan ang nagsasabing may mali sa nakikita niya. Ang mga ngiti ni Clara ay tila masyadong perpekto, masyadong pilit, na tila babawat galaw nito ay bahagi ng isang pinag-isipang palabas. Clara, mukhang hindi komportable ang bata. Baka kailangan na nating umuwi. Mahinang wika ni Nando. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Naninibago lang siya. Natural lang na matakot siya sa simula, lalo na't galing siya sa isang, alam mo na, lugar na hindi ganito kaganda. Ang sagot ni Clara, na may kasamang mapang-uyam na sulyap sa mga tao sa paligid. Biglang nahawi ang karamihan sa labas ng tindahan. Isang bulto ang mabilis na naglalakad. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapayanig sa makinis na sahig ng mall. Si Feli. Ang kanyang muka ay nagpupuyos sa galit. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang kanyang anak na hawak ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi nagsalita si Feli. Mabilis siyang lumapit at sa isang iglap ay hinablot niya ang kamay ni Mateo mula sa pagkakahawak ni Clara. Ang lakas ng kanyang pagkakahila ay naging dahilan upang mawalan ng balanse si Clara at bahagyang mabangga ang gilid ng isang estante ng mga laruan. "Mama!" Sa wakas ay sumigaw si Mateo at mabilis na nagtago sa likod ng kanyang ina. Yakap ang kanyang binti na tila ito ang nag-iisang ligtas na lugar sa mundo. "Anong karapatan niyo na kunin ang anak ko nang walang pahintulot ko?" Ang boses ni Feli ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang kulog bago ang isang malakas na bagyo. Agad na nagbago ang anyo ni Clara. Ang kanyang muka ay agad na nabalot ng pait at mga luhang tila gripo kung umagos. Mabilis siyang lumapit kay Nando at nagtago sa likod nito. Hawak ang braso ng lalaki habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Nando, nakita mo ba iyon?" Bigla na lang siyang nananakit. "Gusto ko lang namang maging kaibigan ang bata. Binilhan ko pa nga siya ng mga laruan para sumaya siya. Bakit kailangang maging ganito kalupit ni Feli?" Ang hagulgol ni Clara ay tila isang kanta ng isang biktima. Pilit na humihingi ng simpatiya mula sa lahat ng nakakakita. Tumingin si Nando kay Feli, may halong galit at kalituhan. "Feli, sobra na ang ginagawa mo. Gusto lang ni Clara na makatulong." Hinarap ni Feli si Nando. Ang kanyang titig ay tila mga punyal na tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. "Makatulong? O baka gusto niyo lang pagtakpan ang sarili niyong mga kasalanan gamit ang mga laruang ito? Nando, bantayan mo ang aso mong nakawala. Sabihan mo siyang huwag na huwag nang didikit sa anak ko dahil sa susunod na hawakan niyo siya. Hindi na lang pagkakatulak ang aabutin niyo sa akin." Binitawan ni Mateo ang mamahaling robot na hawak niya. Hinayaan niyang bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ng plastik na tumama sa marmol ay tila isang pagtanggi sa lahat ng yaman ng mga imperial. Mas pinili niyang hawakan ang lumang laylayan ng damit ni Feli. Ang telang puno ng amoy ng pawis at pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Sa gitna ng tensyon, nang bahagyang mabangga ni Feli si Clara sa kanyang pag-alis, napansin ni Nando ang isang kakaibang bagay. Ang malaking tiyan ni Clara, na ayon sa kanya ay 6 na buwan na, ay hindi man lamang gumalaw o nagkaroon ng reaksyon
kahit na tumama ito sa matigas na bahagi ng estante. Walang anumang bakas ng sakit o pangamba para sa dinadalang sanggol sa mukha ni Clara, kundi puro takot lamang para sa kanyang sariling imahe. Nang makaalis sina Feli at Mateo, naiwang nakatayo si Nando sa gitna ng tindahan. Ang mga salita ni Feli 5 taon na ang nakalilipas ay biglang bumalik sa kanyang gunita. Tila isang sirang plaka na ayaw tumigil. Hindi ko kayang gawin sa iyo ito, Nando. Mahal kita. Isang malaking tanong ang nagsimulang bumutas sa kanyang puso. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Bakit ba ang babaeng tinawag nilang traidor ay may mga matang puno ng katotohanan, habang ang babaeng nasa tabi niya ay tila isang maskarang gawa sa porselana? Ang loob ng matandang simbahan ay balot ng amoy ng natutunaw na kandila at luma ng kahoy. Sa dilim ng isang sulok kung saan ang anino ng mga santo ay tila nagmamasid, mabilis na lumakad si Feli patungo sa isang madilim na kumpisalan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa lumang baldosa ay tila nagmamadaling tibok ng puso. Doon, sa kabila ng manipis na kahoy na harang, naririnig niya ang mabigat at nanginginig na hininga ni Manang Rosa. Feli, nandyan ka na ba? Ang bulong ng matanda ay halos hindi marinig. Tila natatakot na pati ang mga dingding ng simbahan ay may mga tainga. Nandito ako, Manang. Hawak niyo ba? Ang tanong ni Feli, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang shawl. Isang maliit na kahon na gawa sa narra ang dahan-dahang idinuwang ni Manang Rosa sa maliit na bintana ng kumpisalan. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong yugto. Kunin mo ito, Feli. 5 taon ko itong itinago sa ilalim ng aking baul. Ang bigat nito sa aking konsensya ay mas matindi pa kaysa sa anumang parusa ng tao. Narito ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Mabilis na kinuha ni Feli ang kahon at lumabas ng simbahan. Hindi siya tumitigil hanggang sa makarating siya sa ilalim ng isang malayo at madilim na poste ng ilaw. Sa loob ng kahon ay may mga papel na naninilaw na sa luma at isang maliit na microcassette recorder. Dahan-dahang binuklat ni Feli ang unang dokumento. Ito ay ang orihinal na medical record ni Nando mula sa gabing iyon sa ospital. Nanlamig ang buong pagkatao ni Feli nang mabasa ang nakasulat. Negative for severe anaphylaxis. Positive for high levels of diazepam and sedatives. Hindi siya inatake ng allergy, bulong ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nilasing nila siya ng gamot. Pinatulog nila siya para hindi siya makalaban. Sunod niyang kinuha ang maliit na tape recorder. Pinindot niya ang buton para sa pag-andar ng tape. Ang tunog ng pag-ikot ng manipis na pelikula ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang segundo, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Isabela. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hubarin mo ang damit mo, Clara. Humiga ka sa tabi niya. Kapag nakita kayo ni Feli sa ganitong ayos, wala siyang magagawa kundi maniwala na trinaydor siya ni Nando. Sisiguraduhin kong sa gabi ring ito, pirmahan niya ang annulment. Hindi pwedeng madumihan ang pangalan ng mga imperial ng isang mananahi. Narinig din ang boses ni Clara na may halong kaba, ngunit puno ng ambisyon. Paano kung magising si Nando? Ina, hindi siya magigising. Pinadagdagan ko ang sedative sa swero niya. Gawin mo na, bago pa dumating ang asawa niya. Napaupo si Feli sa malamig na semento ng kalsada.
Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila isang martilyo na dumudurog sa lahat ng pait at galit na itinanim niya para kay Nando sa loob ng 5 taon. Hindi siya trinaydor ng lalaking minahal niya. Pareho silang biktima ng isang halimaw na nagsuot ng maskara ng isang ina. Niyakap ni Feli ang maliit na kahon sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang mga luha ay nagsimulang umagos. Hindi na luha ng pait, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakalaya mula sa isang malaking kasinungalingan. Pakiramdam niya, sa sandaling iyon, ang kahon na iyon ang kanyang nag-iisang hininga, ang kanyang nag-iisang pagkakataon upang bawiin ang lahat. Bago umalis si Manang Rosa kanina, may huling ibinulong ito na tila isang huling piraso ng puzzle. Feli, hanapin mo ang tunay na huling habilin ng ama ni Nando. Hindi si Isabela ang dapat na humahawak ng lahat ng yaman. May nakasulat doon na magbabago sa kapalaran niyo ni Mateo. Habang naglalakad pa uwi si Feli, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, ang pangalan ni Nando ang kumikislap. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Feli. Ang boses ni Nando ay mababa, tila pagod na pagod at puno ng pagsisisi. Kailangan nating mag-usap. Bukas na ang kasal. Bukas ay mangangako na ako kay Clara sa harap ng dambana. Pero simula kanina sa mall, hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Feli, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba talaga si Mateo? Huminga ng malalim si Feli. Tiningnan niya ang madilim na langit at pagkatapos ay ang kahon na hawak niya. Mag-usap tayo, Nando. Pero hindi sa telepono. Magkita tayo sa simbahan bukas. Sa harap ng lahat ng mga bisita mo. Doon ko ibibigay ang sagot na 5 taon mo nang dapat nalaman. Inibaba ni Feli ang telepono bago pa man makasagot si Nando. Ang tunog ng pagputol ng linya ay tila ang huling kampana bago ang isang malaking unos. Ang bawat paghinga ng gabi ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Nando. Sa loob ng kanyang malawak na silid sa mansyon, ang katahimikan ay sadyang nakabibingi. Nakasabit sa harap ng salamin ang kanyang mamahaling tuksedo, itim at kasing kinis ng gabi, na sadyang ipinagawa mula sa Europa para sa kanyang kasal bukas. Ngunit sa tabi nito, nakapatong sa kama ang lumang barong Tagalog na puno ng mantsa at alaala. Dahan-dahang hinawakan ni Nando ang tela ng barong. Ang bawat burda nito ay tila nagpaparamdam sa kanya ng pagmamahal na pilit niyang tinalikuran. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga kuliglig ay tila nag-aawit ng isang malungkot na kanta, habang ang anino ng mga puno ay sumasayaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Pakiramdam ni Nando ay isa siyang lalaking naglalakad patungo sa sarili niyang libing. Suot ang isang maskara ng kagalakan na hindi niya nararamdaman. Patawarin mo ako, Feli. Bulong niya sa hangin, ang boses ay nanginginig sa gitna ng kadiliman. Patawarin mo ako kung hindi ako naging sapat na matapang para ipaglaban ka. Habang si Nando ay nalulunod sa pagsisisi, sa maliit na silid ni Feli ay wala ring bakas ng antok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na nakabitin sa kisame. Hindi umiiyak si Feli. Ang bawat kilos niya ay puno ng layunin at katatagan. Dahan-dahan niyang iniladlad ang isang itim na bestida sa ibabaw ng kanyang lamesang panahian. Ito ay isang pormal na damit, disente, ngunit may dalang kakaibang otoridad. Hawak ang kanyang lumang plansa,
dahan-dahang idinampi ni Feli ang mainit na bakal sa tela. Ang tunog ng usok na lumalabas mula sa basang tela ay tila isang buntong hininga ng kanyang galit. Hindi ito damit para sa isang bisita. Ito ay damit para sa isang mandirigma. Bukas, anak. Bulong ni Feli habang tinitingnan ang tulog na si Mateo. Bukas, babawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Hindi na tayo muling magtatago sa anino. Kinuha ni Feli ang kanyang cellphone at muling may tinawagan. Attorney, sigurado ba kayo na magiging legal ang lahat ng dokumentong hawak natin? Salamat po. Magkita tayo sa tapat ng katedral bago magsimula ang seremonya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Doña Isabela ay hindi rin mapakali. Nakatayo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa malawak na lupain ng mga imperyal. Tinawag niya ang kanyang head of security. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mabilis na tibok ng isang balisang puso. Siguraduhin niyo na walang sino mang hindi imbitado ang makakalapit sa loob ng simbahan bukas. Ang malamig na utos ni Isabela. Lalo na ang babaeng iyon. Kung kailangang kaladkarin siya palabas bago pa man siya makatuntong sa pinto, gawin niyo. Huwag niyo itong hahayaang masira. Ang madaling araw ay dumating nang may dalang kakaibang ginaw. Sa tapat ng bahay ni Feli, isang tunog ng paghinto ng sasakyan ang nagpalingon sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang dalawang lalaking nakasuot na itim. Ang kanilang mga muka ay seryoso at hindi mababasa. Mrs., kami ang ipinadala ni attorney. Wika ng isa sa mga lalaki. Ligtas na ang bata, oras na para magtungo sa simbahan. Huminga ng malalim si Feli. Kinuha niya ang maliit na kahon ng ebidensya at ang kanyang itim na bag. Sa bawat hakbang niya palabas ng pinto, nararamdaman niya ang pagbigat ng hangin. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa pagsabog ng katotohanan. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng katedral sa kanyang isipan ay tila hudyat ng pagsisimula ng huling kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang loob ng Manila Cathedral ay napupuno ng halimuyak ng libo-libong sariwang bulaklak na tila sumasakal sa hangin. Ang tunog ng organo ay nagsimulang tumugtog ng isang marilag na martsa. Ang bawat nota ay umaling-awngaw sa matatayog na arko ng simbahan, tila isang paalala ng kapangyarihan at yaman ng pamilya imperial. Ang lahat ng mga panauhin, mga politiko, negosyante, at mga kilalang tao sa lipunan ay nakatayo at nakatingin sa dulo ng pasilyo. Doon, dahan-dahang naglalakad si Clara. Ang kanyang wedding gown na kulay ginto ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang mahabang laylayan nito ay humahawi sa mga talulot ng rosas sa sahig. Nakataas ang kanyang noo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang manipis na belo na hindi kayang itago ang kanyang ngiti ng tagumpay. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Nando, tuwid na parang isang estatwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang lalaking naghihintay ng sarili niyang hatol. Sa gilid, nakaupo si Doña Isabela, suot ang kanyang pinakaeleganteng terno. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo habang ang kanyang mga mata ay mapagmatyag na nagmamasid sa bawat sulok ng katedral. Inakala niya na ang lahat ay ayon sa kanyang plano nang makarating si Clara sa tabi ni Nando. Ang musika ay dahan-dahang humina hanggang sa mabalot ang buong katedral ng isang mabigat na katahimikan. Humakbang ang pari patungo sa harap
at sinimulan ang seremonya. Ang bawat salita ng panalangin ay tila isang mabagal na pagtulo ng oras. Sino man sa mga naririto ang may sapat na dahilan upang tumutol sa kasalang ito. Ang boses ng pari ay gumaong sa katahimikan. Ay mangyaring magsalita ngayon o habang buhay na manahimik. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas. Akma nang itutuloy ng pari ang seremonya nang biglang marinig ang isang malakas na tunog mula sa likuran. Ang dambuhalang pinto ng katedral, na gawa sa mabigat na kahoy at bakal, ay sabay na bumukas ng malakas. Ang pagtama nito sa mga pader na bato ay lumikha ng isang aling-aungaw na tila isang kulog sa gitna ng maaraw na araw. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay pumasok sa loob na lumikha ng isang silweta ng isang babaeng nakatayo ng mag-isa. Si Feli. Hindi siya suot ng basahan. Hindi siya mukhang talunan. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katapangan na hindi pa nakikita ni Nando kailanman. Kasama niya ang isang matandang lalaki na may hawak na isang itim na briefcase, ang dating punong abogado ng mga imperial na matagal nang itiniwalag ni Isabela. "Security! Anong ginagawa niyo? Palabasin ang babaeng iyan!" Ang sigaw ni Doña Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot habang mabilis siyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Nagkagulo ang mga security guard na nakasuot ng barong. Ngunit bago pa man sila makalapit, humarang ang abogado ni Feli at may ipinakitang dokumento. "Huwag niyo kaming hahawakan kung ayaw niyo ng demanda sa illegal detention at obstruction of justice. Kami ay narito para sa isang usaping legal na may kinalaman sa pamilya imperial." Nagpatuloy sa paglalakad si Feli sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tila isang mabilis na tibok ng puso na hindi mapigilan. Huminto siya ilang metro bago ang dambana. Tinitigan ng diretso si Nando na ngayon ay parang nagising mula sa isang mahabang panaginip. "Feli!" Ang mahinang bulong ni Nando, ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi maipaliwanag na pag-asa. "Nando, huwag kang mag-alala." Ang boses ni Feli ay malinaw at matatag, sadyang pinalakas upang marinig ng lahat ng naroroon. "Hindi ako pumunta rito para magmakaawa na balikan mo ako. Hindi ako pumunta rito para agawin ka sa babaeng nasa tabi mo. Nandito ako para bawiin ang dangal ko at para ipakita sa iyo kung anong uri ng mga demonyo ang itinuturing mong pamilya." Lumingon si Feli sa mga bisita at pagkatapos ay kinuha ang mikropono mula sa dulo ng upuan ng mga choir na malapit sa kanya. "Gusto niyo bang malaman kung bakit ako pinalayas 5 taon na ang nakalipas? Gusto niyo bang malaman ang totoong nangyari sa gabing sinabi nilang trinaydor ko ang asawa ko?" Inilabas ni Feli ang maliit na tape recorder mula sa kanyang bag. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay tila naging kasing lamig ng sementeryo. Itinapat niya ang recorder sa mikropono. Ang tunog ng pagpindot sa buton ay narinig ng lahat. At pagkatapos ay ang static na tunog ng isang lumang tape. "Sana ay handa kayong makinig," wika ni Feli habang tinitingnan ang namumutlang muka ni Doña Isabela at ang nanginginig na mga balikat ni Clara. Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Ang boses ni Doña Isabela na nagmumula sa mga speaker ng katedral ay tila isang hatol mula sa langit
na bumabagsak sa bawat sulok ng banal na lugar. Hubarin mo ang damit mo, Clara. Kapag nakita kayo ni Feli sa ganitong ayos, wala siyang magagawa kundi maniwala na trinaydor siya ni Nando. Ang bawat salita ay malinaw, malamig, at puno ng kamandag. Ang mga bisita ay tila naging mga estatwa sa kanilang mga kinauupuan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Sa dambana, ang mukha ni Clara ay nawalan ng kulay, tila naging isang papel na puti sa tindi ng takot. Napabitaw siya sa buke ng mga bulaklak na kanyang hawak at ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol ay tila isang hudyat ng kanyang sariling pagbagsak. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Nando, ngunit ang lalaki ay mabilis na lumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal nang naipon. Ina, nandoon ka. Naroon ka sa bawat sandali ng gabing iyon. Ang boses ni Nando ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. 5 taon niyo akong pinaniwala na ang babaeng mahal ko ay isang traidor. 5 taon niyo akong ginawang bilanggo sa sarili kong buhay. Sumugod si Doña Isabela patungo kay Feli. Ang kanyang mukha ay nababalot ng desperasyon. Kasinungalingan iyan. Isang pekeng recording ang lahat ng iyan. Nando, huwag kang maniniwala sa kanya. Ginagawa niya ito para sirain ang pamilya natin. Ngunit hindi natinag si Feli. Itinaas niya ang isa pang dokumento na hawak ng kanyang abogado. Ang recording na ito ay nanggaling kay Manang Rosa. At ang dokumentong ito ang medical record mo, Clara. Isang sertipikasyon mula sa iyong doktor na ikaw ay baog at hindi kailanman magkakaroon ng anak. Ang ultrasound na ipinakita mo kay Nando ay ninakaw mo mula sa ibang pasyente. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng katedral. Ang mga mararangyang tao na dati ay humahanga kay Clara ngayon ay tumitingin sa kanya ng may halong pandidiri. Napaluhod si Clara sa harap ni Nando. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos ng walang tigil. Pilit na tinatakpan ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang. Nando, patawarin mo ako. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Ang pagsusumamo ni Clara, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Hinarap ni Nando ang kanyang ina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang hinubad ni Nando ang kanyang tuxedo jacket. Ang tunog ng pagkakalas ng tela ay tila pagpunit sa lahat ng ugnayan niya sa pamilya imperial. Itinapon niya ang jacket sa paanan ni Doña Isabela. Ina, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng respeto ko dahil akala ko ay ikaw ang nag-iisang sandigan ko. Pero ikaw pala ang sumira sa kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa akin. Wika ni Nando, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pinalidad. Mula sa araw na ito, hindi mo na ako anak at ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Bahala ka na sa lahat ng duming iniwan mo rito. Lumingon si Nando kay Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Humakbang siya palapit sa kanyang unang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila gustong hawakan ang mukha nito. Feli, patawarin mo ako. Babawi ako. Pakakawalan ko ang lahat ng ito. Sumama ka lang sa akin. Bubuo tayong muli ng pamilya kasama si Mateo. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling matatag si Feli. Umatras siya ng isang hakbang
nang subukan siyang hawakan ni Nando. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol ay tila isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Nando, hindi ako pumunta rito para maging bahagi muli ng buhay mo. Ang boses ni Feli ay puno ng kapayapaan, ngunit may dalang pait. Pumunta ako rito para sa anak ko, para malaman ng lahat na hindi ako ang nagkamali. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang nalaman mo ang totoo. Namatay ang Feli na umaasa sa iyo noong gabing pinalayas niyo ako sa ospital nang walang laban. Tinalikuran ni Feli ang dambana, tinalikuran niya ang gumuho ng kaharian ng mga imperyal. Naglakad siya palabas ng katedral nang nakataas ang noo, habang sa likod niya ay maririnig ang huling sigaw ng desperasyon ni Doña Isabela at ang hikbi ni Clara na naiwang mag-isa sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Ang bawat hakbang ni Feli palabas ng katedral ay tila isang pagbaklas sa bawat kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa sa loob ng 5 taon. Ang hangin sa labas ay sariwa, malayo sa amoy ng insenso at panlilinlang na bumabalot sa loob ng banal na gusali. Hindi siya lumingon. Alam niya na sa bawat segundong lumilipas, ang ingay ng kaguluhan sa loob ay unti-unting humihina, tila isang luma at sirang plaka na dahan-dahang tumitigil sa pag-ikot. Feli, teka lang, mag-usap tayo. Ang boses ni Nando ay umaling-awngaw mula sa malaking pinto, puno ng desperasyon at hiningal na paghahabol. Tumigil si Feli, ngunit hindi siya humarap. Nanatili siyang nakatitig sa abala at maingay na kalsada ng Maynila. Wala na tayong dapat pag-usapan, Nando. Ang katotohanan ay nailabas na. Ang dangal ko ay nabawi ko na. Iyan lang ang pinunta ko rito. Pero ang anak natin, si Mateo, kailangan niya ng ama. Ang pagsusumamo ni Nando, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. 5 taon siyang lumaki na ako lang ang kasama niya, Nando. At sa loob ng 5 taong iyon, napatunayan ko na hindi niya kailangan ng isang amang hindi marunong manindigan. Malamig na wika ni Feli. Dahan-dahan siyang humarap at sa unang pagkakataon, nakita ni Nando ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng malaya, matatag, at hindi na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa dugo o sa apelyido. Nakukuha ito sa bawat sakripisyo at bawat patak ng pawis na ibinigay mo para sa kanya. Saan ka nung mga gabing nilalagnat siya? Saan ka nung kailangan namin ng makakain? Wala ka, Nando, dahil pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa babaeng nangako sa iyo ng habambuhay. Tinalikuran ni Feli si Nando at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan kung saan naroon si Mateo. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagsasama. Samantala, sa loob ng katedral, ang katahimikan ay napalitan ng isang nakakakilabot na hiyaw. Si Doña Isabela ay naiwang mag-isa sa gitna ng dambana. Ang kanyang mga kaibigan at mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang lumalabas ng may pandidiri sa kanilang mga muka. Ang balita tungkol sa kanyang panloloko ay mabilis na kumalat sa social media at ang mga investors ng Imperial Group ay nagsimulang mag-pull out ng kanilang mga stocks. Hindi ito pwedeng mangyari. Ako ang reyna ng pamilyang ito. Ang sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay gumaong sa walang lamang katedral. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sarili niyang alingawngaw.
Ang kanyang mga bank accounts ay napi-freeze dahil sa mga kasong isinampa ng abogado ni Feli. At ang mansyong ipinagmamalaki niya ay unti-unti nang kinukuha ng bangko. Bumalik si Nando sa mansyon sa huling pagkakataon. Hindi siya pumunta sa opisina. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling relo o ang mga susi ng kanyang mga sports car. Nagtungo siya sa kanyang silid at kinuha lamang ang isang maliit na bag at ang lumang barong Tagalog na tinahi ni Feli. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang silid ay tila ang huling paghinga ng kanyang lumang buhay. Lumabas siya ng mansyon nang walang anumang yaman. Tanging ang bitbit niyang pagsisisi. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, isang bagong tindahan ang nagbukas. Ang karatula nito ay simple lamang. Mateo's Tailoring at Boutique. Ang bawat kurtina ay gawa sa pinong tela at ang amoy ng bagong tabas na tela at sinulid ay nanunuot sa paligid. Si Feli ay abala sa kanyang makina. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng liwanag. Isang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, isang lalaki ang huminto sa tapat ng kanyang tindahan. Ang kanyang mga damit ay luma at may mga mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay bakas ang pagod mula sa pagtatrabaho sa construction site. Nakatayo siya doon, basang-basa, tinitingnan ang anino ni Feli mula sa labas ng salaming pinto. Si Nando, hindi siya lumapit, hindi siya kumatok. Nanatili lang siyang nakatayo sa gitna ng ulan. Tila isang aninong naghihintay ng kapatawaran na alam niyang hindi pa niya karapat-dapat na makuha. Ang tanging hawak niya ay ang payong na binili niya para sa kanyang anak, naghihintay sa tamang sandali na maibigay ito. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kalsada ay tila isang malungkot na ritmo na sumasabay sa mabagal na tibok ng puso ni Nando. Nakatayo siya sa tapat ng Mateo's Tailoring. Ang kanyang lumang t-shirt ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Wala na ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Wala na ang mga tauhang sumusunod sa kanyang bawat utos. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sariling mga paa na pagod mula sa paglalakad at ang isang pusong punong-puno ng mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng tindahan, sa kabila ng malinaw na salamin, nakita niya si Feli. Ang kanyang asawa, hindi, ang babaeng minsan niyang sinaktan, ay abala sa pag-aayos ng mga sinulid. Ang liwanag ng lampara sa loob ay nagbibigay ng isang mainit na aura sa mukha ni Feli, isang uri ng katahimikan na matagal nang hindi nakikita ni Nando. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Feli ang lumabas, kundi ang maliit na si Mateo. Bit-bit ng bata ang isang malaking payong na kulay asul. Huminto ang bata sa harap ni Nando, tumingala, at dahan-dahang itinaas ang payong upang liliman ang lalaking tila isang basang sisiw sa gitna ng unos. "Tito, bakit po kayo nagpapaulan? Baka po kayo magkasakit." Ang inosenteng boses ni Mateo ay tila isang haplos sa naninigas na kaluluwa ni Nando. Napaluhod si Nando sa putikan. Hindi alintana ang dumi sa kanyang pantalon. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na sumasabay sa agos ng ulan. "Salamat, Mateo. Ayaw ko lang kasing makaabala sa mama mo." Lumabas si Feli mula sa tindahan. Isang makapal na shawl ang nakabalot sa kanyang mga balikat. Huminto siya sa may pintuan. Pinagmamasdan ang mag-ama. Ang kanyang mga mata ay walang galit, ngunit naroon pa rin ang pader ng pag-iingat.
Nando, anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong. Feli, hindi ako pumunta rito para humingi ng anuman. Ang boses ni Nando ay nanginginig sa ginaw at emosyon. Gusto ko lang malaman niyo na nagsisimula na ako. Nagtatrabaho ako sa construction site sa kabilang bayan. Hindi ito malaki pero malinis ito. Peli, hindi ko hinihingi na tanggapin mo ako agad bilang asawa. Pero pakiusap, hayaan mo akong maging ama. Hayaan mo akong tumulong dito. Kahit tagalinis lang ng sahig, kahit tagabuhat ng mga tela. Gusto ko lang mapalapit sa inyo. Tinitigan ni Feli ang mga kamay ni Nando. Ang mga kamay na dati ay puro papel at pluma lang ang hawak. Ngayon ay puno na ng kalyo, sugat at dumi ng semento. Nakita niya ang pagsisikap sa mga mata ng lalaki, ang tunay na pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Pumasok ka muna, ang maikling tugon ni Feli. Magpatuyo ka. Baka mahawa mo pa ng lagnat ang bata. Hindi iyon ang matamis na pagtanggap na inaasahan ni Nando. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamagandang salitang narinig niya sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na buwan, ang Mateos Tailoring ay nagkaroon ng isang bagong katulong. Tuwing umaga, bago pa man magbukas ang tindahan, tapos na ni Nando na walisin ang labas. Siya ang tagahatid at tagasundo ni Mateo sa eskwelahan. Bitbit ang bag ng bata habang masayang nakikipagkwentuhan dito tungkol sa mga bituin at pangarap. Tuwing merienda, nag-iwan siya ng mainit na pandesal sa lamesa ni Feli. Tahimik na aalis bago pa man siya pasalamatan nito. Walang pilitang usapan, walang hininging kapalit. Ang bawat kilos ni Nando ay tila isang tahi na dahan-dahang nagdurugtong sa kanilang mga nawasak na buhay. Isang gabi, habang nag-aayos ng huling order si Feli, nakita niyang nakatulog si Nando sa isang maliit na bangko sa sulok ng patahian dahil sa pagod mula sa dalawang trabaho. Dahan-dahang lumapit si Feli, bitbit ang isang telang balabal. Maingat niyang kinumutan si Nando, ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa balikat ng lalaki. Sa sandaling iyon, nagising si Nando. Nagkatitigan silang dalawa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Walang nagsalita, ngunit ang katahimikan ay napuno ng libu-libong mga salitang hindi kailangang bigkasin. Hinawakan ni Nando ang kamay ni Feli na nasa kanyang balikat. Hindi ito inalis ni Feli. Hinayaan niyang manatili ang init ng palad ni Nando sa kanyang balat. Isang hudyat na ang yelo sa kanyang puso ay dahan-dahan nang natutunaw. Salamat, Feli, bulong ni Nando. Magpahinga ka na, Nando, sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay may halong lambing na matagal nang nawala. Mahaba pa ang lalakarin natin bukas. 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga hibla ng sinulid na dahan-dahang hinabi ng panahon upang bumuo ng isang bagong larawan. Wala na ang ingay ng lungsod. Wala na ang matatayog na pader ng mansyong imperial na dati ay tila mga bantay ng isang bilangguan. Sa isang maliit na bayan kung saan ang amoy ng alat ng dagat ay humahalimuyak sa hangin, isang simpleng bahay na gawa sa maputing semento at kahoy ang nakatayo ng may kapayapaan. Sa loob ng bahay na iyon, ang tunog ng makina ay hindi na hudyat ng pagod, kundi isang awit ng tagumpay. Si Feli ay nakaupo sa kanyang paboritong silya, tinitingnan ang huling tahi sa isang bagong barong Tagalog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang anibersaryo ng panlilinlang.
kundi para sa pagtatapos ni Mateo sa elementarya bilang isang honor student. Ang bawat burda ay puno ng pasasalamat. Bawat hibla ay saksi sa kanyang muling pagkabuo bilang isang babae at bilang isang ina. Pumasok si Nando mula sa likuran. Bitbit ang isang tray ng sariwang prutas at kape. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad na ngayon. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa pagtatrabaho sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kailanman nakita noong siya ay nabubuhay pa sa ginto. Inilapag niya ang tray sa tabi ni Feli at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Hindi na sila nakatira sa marangyang silid, ngunit ang bawat gabi nilang magkasama ay puno ng tunay na katahimikan. Tapos na ba ang para sa junior natin? Ang tanong ni Nando, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Kaunti na lang, Nando. Gusto ko ay perpekto ito para sa kanya, sagot ni Feli, sabay sandal ng kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa loob ng isang gabi. Ito ay isang mahabang proseso ng pag-iyak, pag-uusap, at muling pagkilala. Ngunit sa sandaling ito, alam ni Feli na ang lahat ng pait ay tuluyan na ring tinangay ng agos ng dagat. Malayo sa kanilang payapang buhay, sa loob ng isang tahimik na kumbento sa labas ng Maynila, isang matandang babae ang nakaupo sa isang silyang kahoy. Si Doña Isabela ay suot ang isang simpleng puting bestida. Malayo sa mga mamahaling alahas na dati ay tila kanyang baluti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Madalas niyang kausapin ang kanyang sariling anino. Humihingi ng tawad sa mga taong wala na sa kanyang tabi. Ang kanyang kaharian ay gumuho. Ang kanyang yaman ay naglaho at ang tanging natitira sa kanya ay ang bawat segundong kailangan niyang harapin ang kanyang sariling konsensya sa gitna ng matinding pag-iisa. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng kulungan, kundi sa anyo ng isang buhay na walang pag-ibig. Isang parusang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Habang lumulubog ang araw sa dalampasigan, naglalakad ang pamilya sa pampang. Si Mateo ay masayang tumatakbo sa unahan. Hinahabol ang mga alon habang ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nakasunod sina Feli at Nando, magkahawak kamay. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba sinasabing, ang nakaraan ay wala na. At ang tanging mahalaga ay ang sandaling ito. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa ningning ng diamante o sa kapangyarihan ng isang apelyido. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa bawat tahi ng katapatan, sa bawat sakripisyo ng isang ina, at sa lakas ng loob ng isang taong handang magsimula muli mula sa wala. Ang sugat ay nag-iwan ng pilat, ngunit ang pilat na iyon ang nagpapaalala sa kanila na sila ay lumaban, nagtagumpay, at sa wakas ay nakauwi na sa tunay nilang tahanan. Sa ilalim ng langit na kulay kahel at lila, ang buhay ni Feli, Nando, at Mateo ay nagsimula ng may bagong pag-asa. Isang pag-asang hindi na kailanman muling mabubura ng anumang unos. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ay hindi dulo ng lahat, kundi isang pangako ng panibagong umaga kung saan ang bawat sugat ay magiging pilat na nagpapatunay ng ating katatagan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Feli at Nando. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang bahagi
kung saan pilit na pinalayas si Feli sa ospital habang hawak ang barong na kanyang pinaghirapan. Hindi ko napigilang mapahinto at mapaluha. Ramdam ko ang bawat tusok ng sakit sa kanyang puso na tila ba ako mismo ang naroon sa malamig na pasilyong iyon. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihan sa ating paligid. Mga inang tila matatalas na karayom na pilit binubuo ang bawat punit na bahagi ng kanilang pamilya. Kahit na sila mismo ang unang nasusugatan ng tadhana. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Feli na bigyan ng pagkakataon si Nando na bumawi? O mas nararapat bang lumayo na siya ng tuluyan upang protektahan ang kanyang sarili? Gusto kong marinig ang inyong saloobin tungkol dito. Habang pinakikinggan nyo ang kwentong ito, nasaan kayo ngayon? Marahil ay abala kayo sa pagluluto para sa hapunan, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa comment section kung ano ang inyong ginagawa at kung saang panig kayo ng mundo. Gusto ko kayong makilala at makasama sa bawat kwento natin. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway manatili kayong matatag, mapagmahal, at palaging punong-puno ng pag-asa, anuman ang maging kulay ng borda ng inyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Pamagat ng kwento. Ang borda ng puso at pananampalataya. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang, na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.